Good morning and welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito makakasama na po natin ng isang weather forecaster na Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Manny Mendoza. Good morning, Mr. Mendoza. Ano po ba ang inaasahan po natin lagay ng panahon para sa araw ito ng Biyernes? Magkakaroon ba tayo ng maaliwalas sa panahon sa malaking bahagi ng ating bansa ayon po sa inyong inilabas na forecast? Good morning, Miss La Rosa at sa lahat po ng mga taga-subaybay ng Telebisyon ng Bayan. Tungkol po sa weather forecast, sa bandang umaga hanggang tanghali, magkakaroon po tayo ng medyo maaliwalas na kalangitan. At sa bandang hapon po or early evening, madedevelop po yung mga partly cloudy to cloudy skies na magiging medyo fair weather conditions po ang mararanasan natin sa bansang Pilipinas with partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms due to easterlies pa rin po. Ayan po, generally fair weather pa rin po ang mararanasan dito sa ating bansa dahil nga po ito, meron po tayong bahagya hanggang sa maulap na kalangitan lamang pero hindi po ibig sabihin nito wala na pong mararanasan na mga pag-ulan. Sa katunayan nga po, nabanggit pa rin ni Mr. Mendoza yung posibilidad ng mga rain showers o thunderstorms lalong-lalo na pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. At Mr. Mendoza, kahapon po tinalakay natin dito sa Panahon TV ang tungkol dito sa iba't ibang thunderstorm warning levels ng Pag-asa. Ngayon po pag-usapan naman po natin ang possible effects ng thunderstorm para po at least ay maging aware po ang ating mga manonood. Ano nga ba ang posibleng maranasan kapag po meron po tayong tinatawag na thunderstorm? Ma'am Amor, ang mga epekto po ng thunderstorms ay naririto, mababasa po natin. Tulad po ng strong winds, at ang strong winds po ay nagdadala ng mga pagkasira ng pananim. Ang strong winds po ay nagdadala ng pagkasira din po ng mga structures, lalong-lalo na po yung mga maliliit na tahanan. And then, may daragdag ko pa po, ang strong winds po ay nagdadala rin ng medyo mapanganib sa paglalakbay, sa eroplano at sa karagatan. And then, pangalawa po, heavy rains. At ito pong heavy rains, nagdadala po ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar po na nagkaroon ng heavy thunderstorms. And then lightning, ang kanya pong epekto ay doon po sa power outage at power interruption dito po sa kuryente sa ating bansang Pilipinas. Ayan po, naipaliwanag po sa atin ni Mr. Mendoza ang tungkol po dito sa possible effects po ng thunderstorm dahil nga po sa strong winds o yung malakas na hangin, nagkakaroon po tayo ng mga damaged structures o yan po yung mga damaged crops. At samantala dahil naman po dito sa heavy rains o yung mga malakas na buhos ng pag-ulan, posible pong makaranas ng flash flood or landslides. At panghuli nga pong nabanggit niya tungkol dito sa lightning at yan nga po posible po itong magdulot naman ng power interruption. So yan po ang mga possible effects ng thunderstorm. So yan po ang mga dapat po natin tandaan. At Mr. Mendoza, ito naman po, gaano po ba kainit ang panahong naranasan po natin kahapon base po dito sa inyong naitalang na top 5 highest temperatures? Sangayon po sa mga available data na amin pong tinanggap sa iba't ibang probinsya, nagkaroon pa rin po ng mataas na temperatura sa General Santos City. Ang dahilan, malapit po siya sa karagatan, epekto po rin po yun ng easterlies, 37.2 degrees Celsius. Subic Bay, 36.0 degrees Celsius. Sa Science Garden, 35.2 degrees Celsius. Sa Port Area, Manila, 34.9 degrees Celsius. At sa Naiya, Parañaque, 34.8 degrees Celsius. Sa madaling salita, epekto pa rin po ang pagtaas ng temperatura ng easterlies na namamayagpag sa bansang Pilipinas. So dito pa rin pala sa General Santos City naitala ang pinakamataas na temperatura kahapon na umabot ng 37.2 degrees Celsius dahil pa rin po ito sa patuloy na pag-iral nito nga easterlies o hangin mula po sa silangan. At panghuling katanungin na lamang po Mr. Mendoza, umabot na nga po ng 30 provinces ang affected dahil po dito sa nararanasan pong dry spell dito sa ating bansa ngayong 2015. Ngayon po kung babalikan po natin yung mga records po ng Pag-asa, kailan po ba yung huling pagkakataon bago po ngayong taon
kailan po yung huling naranasan po natin itong dry spell at paano po nito naapektuhan ang lagay ng ating panahon at ganoon din ang kabuhayan ng ating mga kababayan? Tungkol sa iyong tanong, Ma'am La Rosa, nakaranas po ng dry spell or yung pong drought ang mga lugar na babanggitin ko due to moderate El Nino phenomenon. At dahil nga po sa moderate na El Nino phenomenon, ang mga lugar pong ito ang nakaranas ng mga hagupit ng El Nino. Ito po'y nangyari last August 2009 hanggang 2010. Noong pong August 2009, naranasan po ng Capiz Province ang dry spell. Noon pong December 2009, naranasan po ng mga probinsyang ito ang drought ng Pampanga, Batangas, Quezon, Aurora. Ito po ay sa Luzon. Naranasan po sa Visayas, sa Northern Samar, Aklan at Guimaras, yun pong dry spell or drought. And then sa Mindanao, Davao del Sur, South Cotabato, Sultan Kudarat. Sa madaling salita, naranasan po ng mga lugar na yaon ang matinding hagupit ng El Nino phenomenon. At noon pong February 2010, almost all of Northern Luzon, including Bataan and Quirino provinces, naranasan din po nila ang tinatawag po nating dry spell or below normal rainfall conditions pagkat apektado nga po ang mga lugar yaon ng moderate El Nino phenomenon. Yan po ang trivia na ibinahagi po sa atin ni Mr. Mendoza tungkol po dito sa dry spell na naranasan po natin noong nakaraang po nga taong 2009 at karoon po taong 2010 at nakaranas din po tayo noon ng epekto nga nito nga moderate El Nino. So kung ngayon po ay weak El Nino, noong mga nasabing taon naman po ni Mr. Mendoza, ang naranasan po natin noon ay ang moderate El Nino at nakaapekto nga ito ang dry spell sa ilang bahagi po ng ating bansa. So yun po, maraming salamat po Mr. Manny Mendoza sa bahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre mga dagdag kaalaman na rin para sa ating mga manonood ngayong umaga. Nakasama po natin si Mr. Manny Mendoza na isang weather forecaster ng Pag-asa. At yun po ang mga nakala po namin impormasyon para po sa umaging ito. Maraming salamat sa pagtutok ninyo dito po sa aming programa. Live mula sa Pag-asa Weather and Fog Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat and happy weekend. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.